Isang dating maestrado ang mamumuno sa komisyong binuo ni Pangulong Marcos para siyasatin ng mga kinurakot na proyekto kontra baha. Suportado rin daw ng Pangulo ang mga ginagawang protesta kontra korupsyon, kabilang ang nilulutong malawakang pagkilo sa September 21. May report si Joseph Morong. Katiwalian ang nagpaalab ng galit ng mga taga-Nepal at Indonesia kaya sumiklab ang mararahas na protesta sa dalawang bansa. Ang tao, ang bayan! Sa Pilipinas, may mga nagprotesta na rin mula nang sumambulat ang issue ng umano'y kinurakot na flood control projects. Patikim daw ang mga yan ng ikakasang trillion peso march sa September 21. Si Pangulong Marcos na nag-ungkat ng anomalya sa mga proyekto kontra baha, hindi raw tutol sa mga protesta kontra korupsyon. Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Tanong sa Pangulo, di ba siya takot na maging marahas din ang mga protesta sa Pilipinas gaya sa Nepal at Indonesia? Well, that is only if we don't do anything about it. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Sa panig mismo ng pamahalaan, buo ng Independent Commission for Infrastructure na inanunsyo ng Pangulo para magsiyasat sa mga kinurakot na proyekto. Ngayong araw, inanunsyong chairman si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Naupo siya bilang associate at presiding justice sa Court of Appeals bago inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Nitong Sabado, inanunsyo ng Malacanang ang mga magiging kasapi nito. Si Rogelio Babes Singson, DPWH Secretary sa Administrasyong Noynoy Aquino. Mula sa pribadong sektor, namuno rin siya sa Basis Conversion and Development Authority mula 1998 hanggang 2002 as isang good governance and anti-corruption program. Gayon din si Rosana Fajardo, Certified Public Accountant at Country Managing Partner ng SGV, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. Special Advisor ng komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pagtitiyak ng Pangulo, di siya makikialam sa investigasyon. Wala rin daw itong sasantuhin kahit pampinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na idinadawit ng mga diskaya sa issue ng umano'y pangingikpak sa DPWH projects. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Sabi ni Romualdez, buo raw ang suporta niya sa pahayag ng Pangulo at hindi raw poprotektahan ng iba pang taga-kamara na mapatutunayang dawit. Sa DPWH, sinibak na sina Bulacan District 1 Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Division Chief JP Mendoza na nag-aproba sa mga Ghost Flood Project sa mga bayan ng Bulacan at Baliwag. Pati si Chief Accountant Juanito Mendoza na nagbayad sa Sims Construction para sa parehong proyekto. Habang buhay na silang hindi makakapagtrabaho sa gobyerno at di na matatanggap ang retirement benefits. Pagtatanggol ni Auditor Mendoza, limitado niya ang kanyang papel sa pag-aproba ng paglalabas ng pondo at hindi kasama ang aktual na pagberipika sa mga proyekto. Bukod sa mga taga-DPWH, pananagutin din daw ng Pangulo ang mga kontraktor ng ghost o substandard projects. Ibabalik din daw niya ang proseso na kailangan tanggapin muna o magkaroon ng acceptance ang lokal na pamahalaan sa mga proyekto ng national government. So I have instructed the DPWH and for that matter all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Nag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Sakop daw sa gagawing tax fraud audit ng BIR ang mga sangkot na kontraktor, opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.